The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff Eliscopides, is it raining there in Boracay still? Brad Ted, ngayon ang flight namin, mamaya mga 1 o'clock. Oo. Sakto, Ted. Ngayon matindi yung araw. Ang bait talaga ni Boracay. Oo, good for you kasi may gale warning ngayon sa ilang bahagi ng ating kapuluan. So, good for you kasi you can cross, ha? Pwede kayo makatawid sa karagatan. That's very nice to know na kayo ay biniyayaan ng magandang panahon dyan sa Boracay. Okay, Brad, go ahead. Marami nakaabang sa ating magandang balita today. Yes, Brad Ted, patiin ko lang happy birthday Irene Andas at Ces Cahulis ng FWD. Maganda po topic natin ngayon, mga awit 56:8. Yan, Psalm 56 verse 8. Sabi po rito, ang taglangay kong sulirani na babatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Ang tindi na to, Brad Ted, hindi rin po nakakalampas sa mata ng Diyos yung mga pighati na ating pinagdadaanan. Alam niyo po bang unang recorded na luha sa Biblia, yung pagluha, yung tears? Nasa Genesis po yan. Ito'y pag-iyak ng isang aliping Egyptian na babae na nagngangalang Hagar. Siya at ang kanyang paslit na anak na si Ishmael ay pinalayas ng kanyang amo na si Sarah, yung asawa po yun ni Abraham, dahil sa inggit. And then sabi po rito, nung sila po ay mamamatay na sa gutom at sa uhaw, nakita daw po ng Diyos ang paghihirap ni Hagar at ng kanyang anak, kaya't nagpadala ng anghel para pawiin ang kanilang mga luha. Alam niyo ba unang sinabi ng Diyos na mensahe para kay Hagar? 3 words po, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, do not fear. Maaring yan po mensahe din sa inyo ng Diyos. Mga taga-subaybay po natin na may matinding pinagdadaanan tulad ni Ryan, naka-churchmate ni Ate Marie Chris. Maaring may pinagdadaanan ka ngayong pagkasalukuyan. Ang sabi po siguro ni Lord sa inyo ngayon, kung kayo may pananampalataya at paniniwala sa Kanya, huwag kang matakot. Hindi lingid sa Ama mo sa langit ang pinagdadaanan mo. Alam niyo rin po ba, nung unang agenda ni Lord, ni Jesus, nung siya po'y bumangon sa kanyang pagkakamatay, 3 days po siyang nakalibing. On the 3rd day, siya po ay bumangon, nag-appear kay Mary Magdalene. Alam niyo, una niyang ginawa? He dried up the tears ni Mary Magdalene dahil umiiyak din po. Pinawi rin ang luha. Pero inyo, unang agenda niya, pagkabangon niya, is to comfort the weeping. Kaya po sabi rin sa Biblia, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Kaya po, hindi po lingid sa Diyos. Lumuhaman tayo, kalungkutan, pasalin, kasalanan. Ito po ay nadarama ng ating Ama sa Langit. At tandaan niyang pawiin lahat na ito. In fact, Brad Ted, before I end in prayer, bago po, pagkatapos ng lahat ng ito, pagbalik ni Jesus sa Book of Revelation, pupunasin daw niya lahat ang bawat luha sa mga mata ng tao. Mawawala na yung death, no more tears, wala na pong kabalisahan. Ang mga bagay na ito ay lilipas lahat. Kaya po, praise God. Kapit lang, manatili tayong tapat sa Diyos hanggang sa huli dahil alam po niya ang inyong pinagdadaanan. Mga awit, 56, versikulo 8, ang taglay kong sulirani na babatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong assurance na hindi lingid sa inyong mga kaalaman ang aming mga pinagdadaanan. In fact, Lord, sometimes inaalaw mo kami to go through the storms, to go through hardship para lumakas ang aming muscle of faith, to trust you, na ultimately you are the God who heals, the God who restores, the God who knows, Lord God, ang aming mga pinagdadaanan. Dinilipap namin sa si Ryan na nasa ospital ngayon, matinding pinagdadaanan ng ospital. Lord, ang dalang ni Marie Chris, malinis na kanilang ka-churchmate na si Ryan, nililipap namin siya. 10 na mga nakikinig ngayon na nakapasal, nag-chemo, nag-dialysis, pagalingin niyo po ang kanilang mga karamdaman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po sa mga tulad ni Marie Chris. Salamat po sa kanyang sharing today. Salamat po sa kanya pong halimbawa na inuuna po ang kapwa kaysa sarili. Lord, pagpalain niyo po ang tulad ni Marie Chris na ngayon po nakikinig sa aming programa. Lord, alagaan niyo po si Ryan, alagaan niyo po si Brad Jeff. Siya po ibigyan niyo ng ligtas na biyahe, pabalik po sa kanyang tahanan, kasama ang kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
Thank you again, Brad, so much. Salamat na marami. Napakarami, Brad. Ang lahat talaga ay nakaantabay sa pinaka-importanting segment bahagi po ng programang ito. Ito po iyon. Ang magandang balitang hatid ng The Daily Brad. At dito nga po humuhugot ng inspirasyon. Salamat na marami, Brad Jeff, at salamat sa pagiging mabait na manugang. O, kikita lang kami. Pauwi na ako eh. Oo. Pwede ba mag-extend? Okay, Tito Peps. Sana hindi madali ang flight ninyo, ha? Yes, tuloy-tuloy na to, Brad. Okay, sige. So we'll catch you again tomorrow, Friday, Brad Jeff. At definitely, ikaw ay magbo-broadcast na God willing sa iyo ng studio dyan sa Cainta. Yes, O bukas, nga- Brad. Ted. Okay nga pala, may mga nagtatanong din sa akin, meron kang binabanggit na pilgrimage sa Holy Land. Doon sa mga interesado na sumama sa iyo, kung paano bang paraan para makontak ikaw. At anong petsa ito, Brad? Brad Ted, ito ay ginagawa natin upang lalong lumalim yung pananampalataya sa kanilang pananampalataya sa Diyos. October 10 to 21 po ito. This year po yan, October 10 to 21, pupunta po tayo sa Egypt, kung saan po, of course, papuntang Promised Land, and then Holy Land sa Israel, and then yung last day po natin ay sa Jordan. Yan po ay almost 12 days po yan, October 10 to 21 of this year. Brad Ted, take ko na yung advantage din. Kung interesado po sila, pwede naman po sila mag-Viber sa akin. Anytime po, 0908 783 7763. Ulitin ko lang po, 0908-783-7763. Mag-enjoy po tayo. 12 araw tayo magkakasama sa bus. Araw-araw na debosyon. May mga testimony tayo maririnig sa mga participant din po. At I'm sure lalalim lalo ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Salamat. Amen. That will be very, very interesting. And one thing good about this pilgrimage, dahil po kahit natuloy ang kanya po naman din pagsasama sa ilang pong mga individual, may kanya-kanya pong devotion and mission sa ganitong mga biyahe, tuloy po ang broadcast pa rin ng The Daily Brad. Amen. Ayan. Amen. Salamat, Brad. We'll catch you tomorrow. Yes, Brad Ted, makakasama rin natin naman yung mga taga-subaybay natin dahil doon ako magbo-broadcast. So mag-i-enjoy po tayo lahat. Isasama ko kayong lahat dito po sa Daily Brad natin, Goes to Holy Land. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. And God bless you more, Brad Jeff Eliscopides. It's Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.